Hello mga tol, so ito na ang ating TP-Link router na order natin sa Shopee, dumating na po. So i-unbox natin to para ma-config natin para sa ating piso Wi-Fi. So ito po ay dual band na router na may mode po na tatlo. Router mode, extender mode, at saka access point mode. So ito ay dual band na nasa 1,200 Mbps po ang kanyang kaya. Gigabits po to. So ayan. White. Apat po yung antenna. So ayan po na tayo natin. So ito ay TP-Link router na may tatlong mode po. So gagamitin natin ito para sa ating Starlink. So ayan po may dalawa, 2G at saka 5G. Saka ang kanyang default access po ay TP-Link wifi.net. So ayan po. Archer 5 po ang kanyang model. So ito po ang kanyang manual. Quakes. Ito yan. So ang kanyang mga mode. Instruction lang po yung mga nakalagay dito. So charger lang at saka manual na nakalagay. Warranty at saka policy. Ayan, UDP cable Cat 5. So hindi po advisable ang Cat 5 na para gamitin sa mga mas malalakas na ISP. So ito lang ang kasama. Charger, UTP cable at saka yung router mismo. So ayan na po guys, naka-plug na po. So ready to config na yan. Ayan. So ngayon, pumunta tayo sa ating Wi-Fi. So ngayon nakakunik ako sa aking Starlink. So dito, ayan. Makikita nyo guys yung TP-Link 288F at saka may 5G. Yang isa, ibig sabihin 2G yan. So mag-connect po tayo. So may password po yan. So ang password, may nakasulat na po na default password sa likuran ng router na to. I-check natin. Ayan. Ang password, i-type natin 47 ito ay default na password po. So lahat po ng balak mag-config ng router na to ay makikita lang sa likuran ng router. So yun po yung default na password niya na gagamitin para makapasok po dito sa router na to. So i-join. Ayan. So yun guys. So naka-connected na. So may wifi na tayo niyan. Makakapag-access na tayo niyan. So ngayon susubukan natin i-config. Ayan, may internet na tayo. Pumunta tayo sa YouTube. Ayan, okay na okay ang YouTube. Oh. Ayan. Itanggol, panoorin natin itanggol. So sa ngayon ay may default password config yung TP-Link natin. Ayan. Okay na. So bumalik na tayo sa setting. Ayan, connected na tayo. Ayan. So pupunta po tayo sa Chrome. So dito po sa Chrome, nakakonek pala ako sa aking admin ng aking piso Wi-Fi. So i-click natin ang plus para makapag-open tayo ng bagong URL.
So may default na access po si TP-Link. Ta-type lang natin na TP-Link Wi-Fi. Kapag yang pong EEP ay yung access point po, tulad ng mga 225 at saka 110, yan po yung i-open natin. So ngayon, ang i-open natin, TP-Link Wi-Fi.net. Yan po yung default na access ng TP-Link kapag router. So i-click natin yan. Yan. Oh, iba yung pinunta. So guys, kapag ganito po yung lumabas, ay pumunta lang po dito sa baba. Ayan po. You may get the wrong DNS server. You can use the router's IP address. So ayan, i-click nyo lang yan. So i-click natin ang lumabas na IP address. Ayan. Ayan. So dito ay may ano po, ang pagpasok po dito ay may naka-default na po, admin. So ang password nito, admin, ang nga pala, create, mali, iba pala yun. So dito mag-create tayo ng password. So i-type natin ang ating password. Ayan. So dito na naman i-confirm natin. Yan. So tingnan natin. Yan ang aking password, admin 1234567. Sa pag-config pa lang to. So gagawin natin itong sample. So yan ang sample ko sa configuration. So nasa sa inyo na kung ano yung gusto niyo na ilagay na password. So sa akin po ganun lang, para simple, madali lang buksan, maalala yung ginawa nating password at saka username. So anyway, password lang po ito. So pwede rin i-customize nyo, pwede yung pangalan nyo, dagdagan nyo lang ng mga or number. So nasa sa inyo na lang po yon. So i-click natin nga ang start. So ayan. Ayan po yung lalabasan, may quick setup. So quick setup po yan. So ayan po guys, dual band 2.4 GHz at saka 5G 5 GHz. So ngayon i-click natin ang next button. So ang i-set up natin dito magkaiba pala dun sa W840R. So ito may Wi-Fi. So ito tatlo yung kanyang mode: router, access point at saka race extender. So dito tayo sa wireless router para connect natin sa ating Starlink. So ngayon i-click natin ang next. Ayan. So ayan, for user, ayan. So wala na to, auto detect. So i-auto natin. Let router automatically detect the internet connection type provided by your ISP. So i-next natin. Ayan, detecting the no, I do not need to clone MAC address. So click natin 2.4, next natin. Napakadali, no? Next. So dito ay i-connect natin sa ating
Ipo-connect natin sa ating Starlink. So, savings, maintain. So, CBT Starlink. So, yan po ang ID ng aking Starlink. Ipakita ko sa inyo. Punta tayo sa setting. Ayan, CBT Starlink. So, dyan po ako mag-connect. Ayan. So, i-click ang next. Naghang ang ating cellphone na. Ayan, bumalik. I-click natin ng wow. Nawala yung SSID natin. CBT Starlink. So, yan. So, i-click natin ng next. Kailangan natin palitan ng naka-auto ang 2G at saka so palitan natin yan. Save natin para palitan lang natin mamaya. Yan. Parang na-disconnect tayo yan. Kasi tapos na, nakasave. So, tingnan natin. So, dito na po magtatapos ang ating video tutorial mga idol. So, tapos na po yun. So, sa hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe ang ating YouTube channel para sa susunod nating vlog ay ma-notify ko po kayo. So, dito na lang po. Maraming salamat.